kinakapalang. Aba, pwede pala yun. Correct ka dyan. At walang lambat ha o fishing rod, kundi kinakamay lang ang pangingisda. Kung saan po yan mga kapuso, inalam yan ni Marisol Abduraman. Sa Agusan del Norte, magkakasabay na umaalis sa bahay ang mag-anak na Egot. Animoy may reresbakang away gamit ang kanilang mga kamao. Ang kanilang target, nasa mababaw na sapa. Maliliksi raw ang mga ito. Sumusuksok sa kailaliman ng lupa para magtago kapag na-corner na. Pero di agad bumibigay at minsay nakikipagbuno. Sadyang mailapdakpin ang pakay ng pamilya Egot. Master! Malayo kasi tayo! Saan mo ko huli? Huli! Huli! Ang malaking dalon! Ang iba't ibang isdang pang-ulam. Wala silang gamit kundi ang kanilang mga kamay para mag-hand fishing o pangangapa. Ginagawa nila ito sa mga lugar na may mababaw na tubig gaya ng ilog, sapa at irigasyon. Alam mo na ang hand fishing o pangangapa ay isa sa pinakaunang paraan ng pangingisda ng ating mga ninuno. Minsan, bumababa talaga ang level ng tubig at makikita mo umaapaw na malalaking isda, bumababa na lang sa sapa ang mga tao. Mga ninuno natin nung unang panahon pa, ugali na nila ang pangangapa. Lalo na nung unang panahon, walang refrigerator So talagang nangangapa sila para kunin lang ang pagkain para sa araw na yon. Ang 31 anyos sa si Jusil, bihasa na sa pangangapa ng isda. Natutunan namin to sa aming mga magulang. Simula pa ng mga bata pa kami, sumasama na kami sa pangangapa. Basta raw may tubig at malinis, tiyak na may isda at walang kawala sa kanilang mga kamay. Iba't ibang klase rin daw ng isda ang kanilang nahuhuli. Kadalasan nahuhuli namin yung mga dalag, hito, tilapia, karpa, minsan yung kasili or palos. Nitong linggo lang, umabot sa 17 kilo ng halong-halong dalag, igat, karpa at tilapia ang nahuli nila. Pero hindi raw nila ibinibenta ang mga ito. Hindi namin binibenta yung isda dahil kulang lang sa amin pang ulam. Tapos may mga kapitbahay pang binibigyan. Ang ilang isda, niluto nila para sa pananghalian. Ito na po yung banding namin dahil masaya pag lalo na pag marami. Sa pangangapa nila sa ilalim ng tubig, may nakaambaring panganib. May mga bisis na nasugatan na po kami ng yung tangkay ng niyog, yung mga kahoy na mga matulis. Minsan matinik din kami ng hito. May mga pagkakataong imbis na isda, ang nakakapa nila, ahas pala. Binubos po yung mga kubra, yung kadalasan na sa pilapil ng palayan. Hindi kami natatakot dahil binubulabog po namin yung dinadaanan namin para pag meron sila, tumakbo na sila. Gandang araw sa inyo lahat. Ang hand fishing adventures ni Josil, pinusuan din online. Maghahanap kami ng maliit na kanal. Kaya sana makahuli. Nais din nilang ipakita na buhay pa rin ang ganitong pamamaraan ng panghuhuli ng isda. Dapat alam mo, hindi rin madali yung panghuli namin ng isda. Dulot ng yung kamay lang yung ginagamit namin. Pero yung saya na naidudulot nito, sobra. Lalo na pag makarami ka ng huli. Paagapay natin ang kalikasan sa ating mga pangangailangan. Hindi ka nga raw magugutom, basta't madiskarte at may tiyaga. Dahil ang mga biyayang sadyang inilaan sa atin, laging abot kamay. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong dapat alam mo.